unboxing, and this one is close to our hearts because Mamu Tin and Papu Julius gave this, o diba, from World Balance. Sobrang special ito kasi binigay ito ni Mamu, Tintin at Papu Julius. Sakto kasi ito talaga yung drop na gusto namin dahil ito ang Fantastic Four World Balance Collab. Tignan natin. Yan, box pa lang, panalo na. Ang ganda. Fantastic! At meron pang love letter ito. Tingnan natin yung loob. Ano yung tsura niya pag in-unbox? Uy! Ang ganda! World Balance, world class. Parang, wow! Sa'yo ba yan o akin? Ano mas malaki? Okay, nakuha ko yung blue, pero ito yung favorite ko. Gusto ko yan. Gusto mo mag-swap tayo, pero ang ganda. Ang liit eh. Pero bagay sa outfit ko ngayon eh. Ito kasi thing to, the thing. Ako naman. Yung mga bato-bato ni the thing in design. Sa likod. Yes. Ako naman, syempre, Invisible. Si Sue Storm. Which is, syempre, ayan o, parang may hologram. Sobrang ganda. Sobra. Sakto ngayon. Perfect for the weather. Dahil believe we can. May kasama na sa'yo. Akin din, may Velcro. Velcro ba to? Dapat susutin namin to kanina sa pagdoon ng sine, kaya lang ayoko madumihan. Yeah, ganun si Oscar. Ayaw niya madumihan. Baka i-display pa niya dito to, di ba? Nakakaloka. But anyway, guys, eto na. Natuwa kami sa Fantastic Four. We put off watching it because we know na hindi maganda yung weather for the past days. Pero so, napapanood pa rin tayo. Correct. Hindi kami nakapanood nung kasagsagan niya, which was Monday. So, Sunday kami nakapanood. Cinema 7 sa Trinoma. So, giant screen na siya. So, kahit na nasa D section tayo, ang ganda nung vantage point nung cinema. Talagang natuwa ako dahil nasa may D kami, di ba? Usually pag D, parang alapit mo na. Pero to sakto lang Oo. Sa mga mahilig mo na movie, alam nyo naman na HIJ, yung mga dapat na upuan natin sa pelikula. But this one, no. Talagang ang ganda nung B, but ang ganda nung distance mo sa screen, kitang-kita mo, Dolby Atmos, rinig na rinig, ramdam na ramdam mo. Para kang nandun sa kinaroroonan nila. Iba yung dating ng Dolby Atmos. Correct. Wait, itry ko nga. Wow. Kaya pa. Wow. Diba? But anyway, ang ganda. Congratulations, World Balance. Mabalik na tayo sa pelikula. Siyempre, wala talagang tatalo sa superpower ng isang ina. Yun yung takeaway ko. Alam ko, ang cheesy niya. Pero yun talaga yung takeaway from this film for me. At naintindihan ko ba si Vanessa Kirby yung nakast bilang si Sue Storm, Invisible Woman. Dahil sobrang hirap na maiksenang ginawa niya for a superhero. But still, she managed to deliver it with class, grace, and talagang conviction. Yun. Ang napansin ko sa movie na to, may sundot siya, may emosyon, pero hindi kailangan maging sobrang bigat. Bagamat from time to time, medyo kukurutin yung damdamin mo, paiiyakin ka niya, pero hindi ka man ng nosebleed, kakaintindi sa kung ano bang nangyayari sa galaxy nila. So, ang ganda, ang daling naiintindihan, nakakasabay yung mga tao, na-appreciate yung pelikula. At yung kulay, if I may say, sobrang natuwa ako sa kulay. Kasi parang, kung ikukumpara sa mga past superheroes movies, eto, ang kulay, ang ganda, ang liwanag. Retro-futuristic. At nung nag-preview ako nito, kasi umattend tayo sa Global Press Conference ng Fantastic Four, na bring up na rin talaga yung pagpuri doon sa color grading at sa palette ng pelikula. At hindi lang yun, yung una namin napanood kasi was like the first 26 minutes nung film, wala pa pala yun sa kabuuan nung napanood namin sa cinema. So, talagang you're in it for a ride. And I love syempre, the central theme of family. I think yun talaga yung nakakuha sa damdamin ko kung bakit naiyak ako sa Fantastic Four First Step. Sobra. Kung akala mo, alam mo na, sa pagnood lang ng mga trailer, nagkakamali ka. As in, ang dami mo pang malalaman at madidiscover sa pagnood ng pelikula. Wait, may na-realize din ako Yung na-realize ko na sobrang, parang okay din nung, ni Joe Quinn. Diba? Oo.
parang ano, no, revelation. Although, dati naman na nakikita natin yung galing niya sa pag-arte, no? Oo naman, favorite ko Stranger siya. Things pa Correct, lang. si Pero, Eddie. eto talaga, ginalingan. Parang Sobra. parang gustong magtagal sa Marvel Universe. Sobra, oo. Parang ano, no? Parang nakita ko siya in a different light dito sa pelikula. Yes. Na yung pagka-pogi niya rito, di ba, nailabas ng pelikula. Although, I'm not saying hindi siya, he wasn't packaged that way. Imagine mo, si Eddie nga siya sa Stranger Things, yung breakout role niya. Pero dito, talaga nakikita mo, Hank pala siya Human Torch, di ba? And sa dinami-dami ng mga superhero na sinusubaybayan ko, kinokolekta ko, if I may say, hindi kasama ang Fantastic Four doon. Never ko sila naging paborito, never ko sila kinolekta, pero still, no, sobrang nagandahan ako sa naging kinalabasan ng pelikula. So, good job, Fantastic Four. Love it. And of course, syempre, makes us excited for 2026, which is Doomsday. And I hope sobrang ganda na maging press rounds nila at magkaroon tayo ng pagkakataon, syempre, makasalamuha o maka-deep dive doon sa set, cast, etc. Wow, ano Dami to? pang ano, may pa-picture pa. Oo nga. Siyempre, kung may picture, may pang-picture. Oo, Ayala Malls, thank you so Taray, much. may pang-picture. Oo, at ito pa ha. Daming regalo ni MJ. Ayan, salamat MJ at sinama mo ako dito. Sumasabit na Oo, naman ako. thank you, Disney, Marvel Philippines, Ayala Mall Cinemas, AdPub Hub. Thank you. So, Oscar, what time is it? It's clubbering time! Fantastic Four!